Hello, good afternoon. Welcome to our podcast, a live podcast in our Montañosa Film Festival page. This is part of our activity for concentric circles, stories in resonance. We have our special guest, one of our grand jury members, Zig Dulay, a filmmaker who hails from Isabela and who has been practicing making films for independent cinema, mainstream, and television. And yeah, say hi to our listeners. Ayun, muli ako po si Zig Dulay. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming maraming salamat sa pag-share ninyo ng time ninyo para makinig sa aming usapan ni Aman. Yun. So siguro we can start by reminding everyone that we have a screening, our closing film Mhm. of Firefly tonight, hopefully at 6 p.m. because it's kind of rainy today, but it's at 6 p.m. at Rose Garden. So Mhm. Zig will be there with everyone, with the Montañosa team, and we hope that you can come. Bring your kids, bring your family. It's a family film, so it would be really nice if you can share your time and you can actually possibly have interaction with direct Zig Dulay later. Ayun, so without further ado, siguro parang, how was your festival experience? Masaya. Kasi last year nandito rin ako bilang isa sa mga jury members. Pero dahil medyo mas abala ako last year, hindi ako masyadong bumabad sa Montañosa. Like, Mm, nakailang araw lang ako. Pero mm. ngayon, medyo mas mahaba-haba. Nandito ako nung 26 pa. Ano opening? Oo, tapos hanggang ngayon, tapos dire-diretso. Tapos after ng deliberation, ang nakakatuwa dito, nagkaroon ako ng time na kausapin yung mga filmmakers mula doon sa iba't ibang lugar, iba't ibang rehiyon. So I think para sa akin yun yung yun yung puso ng ng Montañosa, ng Yeah. anumang mga festivals na regional. Kasi nakikita mo, nakikilala mo yung mga storytellers na kagaya mo, kagaya natin, nagaling dun sa iba't ibang probinsya, iba't ibang Mm. rehiyon. Tapos nakikita mo yung sensibilidad nila, nakikita mo yung sarili nilang proseso, kung paano magkwento. Maliban doon sa, syempre nakita mo yung mga pelikula, nakita natin yung mga pelikula nila, 45 short Competition films, films. oo. Plus Tapos plus 27 27 yung for under ng children's children's film corner. Pilikubing. Yeah, Pelikubing. So, ang dami kong lahat 'yon napanood ko na pelikula, at least 2 times ko pinanood. Tapos ang dami kong natutunan doon sa deliberation. Syempre kapag ang kasama mo si Direk Raymond, si Kiri, si Sir Nick, si Don at si Arvin, ang dami mo talagang matututunan. So parang balikan, balitaktakan. I think yun yung mga yun yung puso't kaluluwa ng isang festival kung saan pinapanood niyo yung pelikula, ginagatasan ninyo, pinag-uusapan Mm. ninyo para nakakadagdag yun dun sa growth mo, hindi lang bilang isang storyteller kundi bilang isang individual. Kasi nakikita mo ang ganda nung kagabi yung award na binibigay ni Tatay Kidlat na Kapwa Kapwa. Awards. Yeah. Yun yung yun yung naidadagdag once na nagkakaroon ka ng connection or nakikipag-usap ka dun sa mga kapwa mo filmmakers, nabubuo mo yung community ng mga Mm, mm, regional filmmakers, lalong-lalo na yung dito sa Cordillera or dito sa mm. Norte. Ayun, masaya kasi parang fulfilled ka. Ang daming ginagawa. Nakita ko pa nga na ako dun sa mga ginawa natin, ang dami na. Tapos nakita ko yung ABP kagabi. Sobrang busy pala talaga. Tapos sabi ni Mod, ano pa yon, shortened version pa yon. Kasi So ang dami kasi hindi na lang siya basta isang regional festival, film festival, kundi festival siya ng culture. yeah, Kasi yeah. na-experience mo yung kultura hindi Mm, lang ng lugar ng Baguio, mm, kundi yung kultura mismo kasi may music, ang dami mm, nating mm. na-experience. Parang complete package siya, kumbaga.
yeah, pati filmmakers from the South, di ba, who flew in from Davao, from Iloilo, and from Mindanao, di ba? So parang ang sarap lang isipin na yung ating maliit na festival can encompass all these cultures, all this new generation of creatives and filmmakers na pupunta sila sa Baguio para ibahagi yung obra nila, ibahagi yung kultura nila. Kasi naniniwala sila na pang malakihang audience, 'di ba? Yun dapat manood ng short film, hindi natin dapat matahin yung short film na parang ano lang 'yan, parang YouTube o parang TikTok lang 'yan, pero napaka-vital niya lalo na sa jury nung nanood tuloy. Nung naging part ako ng deliberation as the competition director, nakita ko talaga na hinimay bawat isang trabaho na marami siyang layers, no? Hindi siya basta-basta lang na kwento, kundi merong pinanggagalingan, no, na parang identity at saka kultura yung bawat kwento. So, speaking of yung sa deliberation siguro para it's out of the box already. We've given more than in my count 35 awards. Would you believe? Kasama na yung sa CSDA pa pala. That's another 3. So that's 38 awards yung binigay natin lahat. So and I think it's still gonna grow in the next years kasi lalaki pa yung ating mga categories. We will have other categories. So parang si Ma'am Venus Tan nga mentioned in the opening, sana daw magkaroon ng tourism film. So, Diyos ko po, paano po yan? Maraming gagawa niyan kasi mahilig gumawa mga tao ng, travel films and tourism films. Anyway, what I wanted to ask is, were there big surprises for you pagdating? Kasi kasama ka sa Jurado at nakita mo kung paano pinaglaban ng bawat isa yung mga pelikula. Yeah. Meron ka ba mga na surprise ka na parang ito pala yung magla-land on top ng sa festival? Well, actually, unang-una, syempre pasalamat tayo dun sa mga nag-pre-select kasi lahat na napanood namin, magaganda talaga sila, deserving talaga sila na makapasok. And then I think yung iba din naman na nasa exhibition lang, feeling ko, nagkataon lang na syempre dahil may jury kami, kanya-kanyang taste yan eh. Kumbaga kanya-kanyang pagtingin doon sa pelikula. Tapos, though sa totoong buhay, showcase talaga siya ng mga kwento, showcase talaga siya ng mga short films. Nagkataon lang na kailangan lang nating magbigay ng award, parang ganon. So, mamimili ka ng best of the best, tapos kailangan magkaroon ng top 3, tapos special citation, yung parang ganon. Pero, all in all, yun naman yung sinabi ko kanina umaga, na panalo na kasi talaga silang lahat, parang ganon. And then, ang nakakatuwa doon during the deliberation, minsan may mga pelikula na pare-pareho kami na number 1 namin or nasa top 3 namin. Minsan naman labo-labo, iba-iba. So pinapakita lamang noon na iba-iba talaga yung gusto ng mga tao, depende dun sa sarili nilang pananaw, depende dun sa sarili nilang perspective, at yun yung maganda kapag may deliberation, pinag-uusapan ninyo, parang ganon. At pag pinag-uusapan yung pelikula, na ilalabas yung kagalingan niya, na ilalabas yung puso at kaluluwa niya. Tapos lumalabas talaga kung sino talaga yung deserving somehow na makilala or bigyang pagkilala. Tapos nakakatuwa na yung best of the best ay galing dun sa mobile category, in a way na hindi ko naman nilalang yung mga short films na sobrang technically polished. Ang ganda talaga ng technicals. Pero yung nanalo, yung ang gadya, ang sang suba, pinapakita lamang noon na hindi talaga siya nasa gamit or nasa technical, kundi nasa kwento rin talaga at nasa boses na gusto niyang iparating or dun sa mensahe or kung ano man yung gusto niyang iparating. Lagi-lagi nating sinasabi na ang pinaka-importante daw talaga na elemento dun sa paggawa ng pelikula ay yung connection na nabubuo ng filmmaker dun sa pelikula at yung connection na nabubuo ng pelikula dun sa audience. Without that connection, nawawalan ng naalala ko yung point. sinabi ni Tatay, di ba, na he gave one of the Kapwa Awards to Bulilio, which is about the bowling pin handlers, no? At sabi niya, kinalakhan niya yung kanyang lola na merong bowling alley. So talagang in the same way, I think na nung pinanood natin yung
first time na isang maliit na mobile film actually na parang documentary siya na sinundan lang yung mga pamangkin niya na first time nilang mamingwit. It brings you back, no? It brings you back, like tayo, mga probinsyano tayo, pareho tayong probinsyano. And I saw your Black Rainbow and I saw a lot of the films of your generation na katulad Purok 7, A Love Story, like yung mga films ni Carlo Obispo din, di ba? Saka, in a way, si Carlo Catu din when he talks about yung Kapampangan culture, di ba? Ang lakas-lakas niya sa akin bilang isang probinsyano kasi nakikita mo yung mismong kinalakhan mo at doon galing mismo yung sensibilidad mo bilang tao na hindi ka lang makaisa kundi part ka ng isang komunidad at alam mong yung pinanggagalingan ng pagkain mo ay mga kapitbahay mo at mga kakomunidad mo. So parang nakaka-amaze din na yung film ni Siagem first time na kahit na hindi naman niya sinadya na gawing film, when he look at his footage, makita mo talaga yung saya, yung ligaya ng mga bata na hindi nila kailangan ng malalaking laruan o gumastos. Yung konting, lang, di ba, bulate lang na makuha nila sa daan, pwede nilang ipamingwit. So parang yung ganong joy, I think it sa mga taga-city, I hope you can experience that. Kasi yun yung kinalakan namin na hindi kami, kumbaga ang kalaro namin is nature at simple yung mga laro namin, mga tumbang preso, ganyan, 'di ba? Chinese garden, ganyan. Parang hindi siya kailangan malalaking mga entertainment centers or mga so parang Saka maliban doon sa experience, tama ka doon na parang bumabalik yung yung nakaraan or yung mga experience natin ng bata natin. Maliban doon, makikita natin doon sa iba't ibang short films yung kanya-kanya nilang kagalingan. Halimbawa, may mga pelikula na mahusay talaga sa technicals, may mga pelikula na malakas talaga yung boses, yung statement, may mga pelikula naman na marunong maglaro doon sa emosyon. May mga restraint na storytelling. Tapos may mga highly entertaining. Tapos may mga pelikula din na sobrang naglalaro dun sa folklore or dun sa paniniwala doon sa doon sa probinsya or dun sa region. Iba-ibang putahe siya. So parang I think yun yung sinasabi ko, bilang ang Pilipinas ay isang arkipelago, binubuo tayo ng iba't ibang isla. Yung mga kwentong yon ang siyang bumubuo dun sa kabuuang image ng isang nasyon, ng Pilipinas in particular, na itong mga kwentong ito, sila talaga yung hindi siya pastiche, kundi nabubuo nila yung isang kabuuan. Tama. Na hindi lang, for the longest time, alam naman natin yon na nakatutok siya doon sa Manila, doon sa sentro, na akala nila pag pinapanood nila yun na yung Pilipinas. Ngayon, pag nanonood ka ng mga regional festivals, specifically Montañosa, ito yung Pilipinas talaga. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, kita natin yung kultura, yung pamumuhay, yung paniniwala, yung parang ganon. Tapos ang maganda nun, pag short film, lutang na lutang talaga yung mga ganong usapin, yung ganong mga punto. Dahil itong mga short film na ito, hindi siya ginawa para kumita. Itong mga short film na ito, hindi siya gumawa para manalo. Kundi gusto lang talaga nilang gawin, gusto nilang magkwento kasi umaasa yung karamihan ng mga filmmakers na etong mga short film na ito ang magiging umpisa ng kanilang journey sa kanilang storytelling career, yung sa kanilang pagiging filmmaker. Dito nila nawe-weigh kung kaya ba nilang magkwento gamit ang visuals. Kasi syempre alam naman natin na iba yung kwento kapag nagsusulat ka, words ang gamit mo. O radyo. O radyo. Tapos eto visuals kasi. So natitest nila kung para ito ba sa kanila. And then at the same time, ramdam na ramdam mo na 200% yung passion ng mga pelikula kasi mahirap nila. Gawin. Yes. Parang it takes, sinabi ko nga yung pelikula, mahirap talagang gumawa ng pelikula. It takes money, time, and effort, and talent. Hindi siya pwedeng dahil napagtripan mo lang. Kundi gusto mo talaga siya. Nagsimula yan doon sa interest. Yung interest naging hobby. Yung hobby, lumalim ng konti. Gusto mo na siyang gawing career. Later in life, magiging purpose siya. At the very end, malalaman natin, ako,
hanggang ngayon gumagawa pa rin ako ng short film kasi naniniwala ako na yun yung pang-ground ko sa sarili. Yun yung pang-test ko lagi na alam ko pa rin ba yung dahilan kung bakit ako gumagawa ngayon ng pelikula. Yes. I mean, lagi mo pa rin ibabalik sa sarili mo para saan yung pelikula mo, bakit ito yung kukwento mo, para kanino. Yun yung core eh. Tapos sumasakto siya dun sa gustong sabihin ni Tatay Kidlat kagabi na una-una sa lahat, ginagawa natin yung pelikula natin hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa kapwa. Totoo. Nagki-create ka to serve not just for yourself, Yes. pero but to serve others. And it becomes a purpose. Na gumagawa tayo ng pelikula, ginagamit natin yung sining natin para makapagsilbi, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa mas nakararami. At yung mga ganong klase ng pelikula, yun yung mga nagiging klasiko. Diba? Kasi yung mga problema talaga na kinaharap ng society, ng sosyedad natin, lipunan natin, it's still the same. Ikot-ikot lang siya, nag-iiba lang yung mga mukha, nag-iiba lang yung dimensions, no? Pero siguro yung kwento ng isang batang Aita at kwento ng isang batang mangingisda, it can, connect with each other. Kasi siguro tama ka, parang kailangan makita natin itong mga pelikula na to para bago man nating isipin na kung ano yung identity natin bilang Pilipino. Kasi napaka-diverse ng culture. And yet there's a universal sentiment and a universal thought to them na parang growing up, being part of a community, facing the problems of society. And it's so heartening to see that, most of these filmmakers, siguro median age nila, 22, 25. Yung mga nag-pitch at nanalo ng CSDA and Montañosa Creative Combat 2 are 17, 16, 17, 18 years old. So parang grabe sabi ko nga bumabalik tuloy yung parang purpose na kung yung mga kabataan na ganyan nakagaling, nawawala yung parang pakiramdam mo na ay baka hanggang doon na lang ang Philippine cinema. Di ba na matagal nang sinasabing dying or dead, pero pag nakikita mo yung gawa ng mga bata, parang totally not dead, kicking ass. Yeah, kasi ayun, tama ka, ang nakakatuwa doon ay may mga bata talaga na gumawa at nagpasa at nakapasok doon sa festival. So malaking factor 'yon. I mean sa akin bilang isang Yung pinakabata ay 7-year-old So, na magkakapatid. Oo, so yung nagagamit yung pelikula sa mga ganung phase para i-express muna yung sarili. Para ipakita niya sa mundo kung paano niya nakikita ang kanyang paligid, kung paano niya nakikita ang kanyang mundo. Parang isang malaking magandang senyales. Yes, Somehow yes. na later in life kapag nagtuloy-tuloy yung pagkukwento nila, paghahanap nila ng kwento, maipapakita dun sa mga kwento nila yung kung ano yung pinapahalagahan nila at kung ano yung pagtingin nila dun sa mundo, and it becomes hindi na lang siya personal kundi nagiging social siya and political. Yes. At paraan yun para yung mga magulang makita nila kung ano talaga yung bumabagabag sa mga anak nila, kasi yung mga kwento talaga ng mga anak nila, it comes from their experiencing, di ba? So, hindi na siya pure imagination, talaga may factuality to them. And yun yung kinagaganda ngayon ng I guess na we're breaking all the boundaries of the form and even the genre. It doesn't have to be completely fictional, doesn't have to be, 'di ba? Pwede talaga magkaroon ng basis in fact, and it can still be entertaining. So, can we go to your experience, your own experience as a filmmaker? Kasi nung nag-umpisa ka ba, alam mo na ba na magkukwento ka talaga to a bigger audience? Ito yung nakakatuwa kasi pag nakikita ko yung mga young filmmakers, lalo na dito kahapon o nung mga nakaraang araw, natutuwa ako para sa kanila kasi ang dami ng mga pagkakataon para matuto dun sa kung gusto talaga nila yung paggawa ng pelikula. Kasi going back nung bata ako, lagi ko itong kinukwento, meron akong pakiramdam na gusto ko makapasok sa industriya ng pagpipelikula or pag something doon sa TV kasi mahilig
mahilig akong manood ng TV noon. Taga Isabela ako, barangay namin Rizal. Tapos lagi kami dun sa sa bukid, Taltalon. So parang wala kaming TV, pero adik ako sa panonood ng TV. So parang nakikipanood lang kami sa Nakikikapit bahay. nakikipanood lang dun sa kapitbahay. Buti na lang mabait yung mga auntie ko that time na dahil alam nila na mahilig ako dun sa TV once after lunch or during lunchtime. Magandang tanghali bayan pa yun dati eh. Pag umupo ka na doon, wala na. Diretso na yon hanggang gabi na. Hanggang sa pinipilit na ako ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko na bumalik na dun sa bahay namin. Kasi willing akong hindi maghapunan, parang ganon, para hindi Interrupt. ma-interrupt. Tapos minsan pinapakain din ako dun sa bahay mismo. Aabot siya dun sa maglalatag na sila ng banig kasi wow. matutulog na sila. Maglalagay na sila ng kulambo, Oo. pero feeling ko nahihiya sila sa akin. Hindi nila pinapatay. Tapos, wala namang nakakaalam. Kasi ang point ko is, that time, meron akong pakiramdam na mabilis ako makamemorize ng lines dati ng mga napapanood ko. Tapos, meron akong interest. It's just that hindi ko alam kung anong gagawin doon. So dahil nasa probinsya, nasa liblib na lugar, wala akong someone na nagsasabi na from the industry or galing doon sa Manila, which is Manila-centric that time ang pagpipelikula, na nagsasabi na, uy, pwede mo yung pangarapin, mukhang may talent ka. Walang ganon. And then that's the reason why, ngayon, nagpupunta-punta ako dun sa iba't ibang probinsya, nagbibigay ako ng filmmaking workshop, nagtutalk ako, nagtiteach ako kasi gusto kong maging May ako mahagip ka. sa iba yung taong wala ako before. Yes. Yung walang nagpo-push na, uy, pwede mong pangarapin yan, mukhang may future ka. Parang ganon. Then, after that kasi, for a time, hindi ko kinalimutan, pero isinantabi ko yung pagpipelikula dahil hindi ko alam kung paano pumunta or kung paano abutin yung pangarap na yon. Bagamat nararamdaman ko na gusto kong maging filmmaker that time, hindi ko alam kung paano, nasaan yung daan. Parang ganon. Yes. And then, ang nakikita ko that time, syempre, dun sa TV, sina Direk Joel, Direk Chito Ronyo, parang ganon. Tapos parang lahat sila batikan. Tapos wala pa namang filmmaking course that time. Wala pang film institute. Wala pang ganon. Puro Mascom ang pinakamalapit. Yes. And naisantabi ko yung pangarap na yon dahil gusto ko lang naman that time ay maging writer. Nauso yung mga schools press conference, doon ako nakapasok. Sports writer ako that time. Tapos, dahil doon ako napunta, nangarap ako na maging journalist. Laking pasasalamat ko na yung mga magulang ko, hindi nila ako kinokontrol or hindi nila ako sinasabihan kung ano yung pangarap nila para sa akin. Pinapabayaan lang nila akong mangarap, pinapabayaan nila akong lumipad, and then i-guide lang nila ako kung ano yung gusto ko. Sobrang laking pasasalamat ko doon. And then, makita ko ng UP ay ng Baguio. Nag-aral ako sa UP Baguio ng Home Arts, major in journalism, minor in broadcasting. Tapos, nailaban. Siyempre, ito na yung pangarap. Tapos, gusto ko na maging journalist that time dahil gusto kong maging writer kahit saang pang field. Basta gusto kong magsulat. And then, pagdating namin ng third year, under kay Celeste Lumasak, teacher namin si Ma'am Si Tetet, Tetet. pinakilala niya, meron kaming subject na script writing. So, naging namin ang trip to Quiapo, naging Biblia. Tapos binasa ko yan ng maraming beses hanggang sa ma-memorize mo yung mga linya ng moral. Naka-quote lahat doon yung mga yung mga quotable quote na sinulat ni Sir Ricky. Tapos gumawa kami ng short film. Una naming short film na ginawa, Baguio Morphosis. Kasi nung pag-akyat namin ng Baguio, ito yung wala pang SM. Tapos na-witness namin yung pagkakaroon. So pinakita doon sa pelikula namin yung certification process, kung ano yung pwedeng nababahala that time yung landlady namin na taga dito na baka mamaya mag-expand yung SM, mapaalis sila, baka mamaya mamatay yung mga maliliit na negosyo, which is nangyari siya. Yung kinakatakutan nangyari. Yun yung kwento. And then nagkaroon ng short film festival doon sa UP Baguio, led by Ma'am Tetet din. Nag-jury ako dyan pero di ko alam kung anong taon.
Baka di Tapos, tayo nag-abot. sino ba ang jury namin that time? Sino Sir Roland, ang Mm. alam ko. Tapos, palaban yung short film namin noon. Ang title niya, Apulakay. Tungkol siya sa struggles ng mga kababaihan sa Kalinga laban doon sa ipapatay yung Chico Dam ng ano pa yon dati, parang Mm. Marcos era, parang ganon. Chikodnam, yes. Tapos gano'n ang lakas ng loob namin dati, pumunta kami ng Kalinga kasi doon kami gustong mag-shoot, doon sa Chico River, doon sa mismong spot, parang gano'n. Ang dami naming sakripisyo. Nag-ano naman, Mm. kumbaga, nagbunga naman siya, tapos nanalo yung short film, nanalo yung Baguio Morphosis. Para sa akin, tinatapik ako ng universe that time na pinupush ka niya na, uy, pwede mo yang pangarapin. Hindi Mm. dahil nanalo kayo, kundi Mm. may ibang nagsasabi, nagbabalidate na parang may something ka doon. Parang ganon. So, after ko graduate, nagpunta ako ng Manila. Tapos, hinanap ko talaga yung sarili ko doon. Na habang naghahanap ng sarili, dahil ang kalaban mo sa Manila, economic eh. Yes. Kailangan mo mabuhay, kailangan mo magbayad ng boarding house, kailangan lahat ng bagay doon may bayad. So, habang naghahanap ng sarili, para kang naghahanap ng mga pintuang bubukas, para kang naghahanap, Mhm. kumakatok ka sa mga pintuan para makapasok ka sa industriya. At laking pasasalamat ko, isa sa Yes. mga nag-open ay si Armando Binglao na naging mentor Yes. namin. Isa sa mga workshop na pinasukan ko ay inorganize mo, UFO workshop Yes. ng script writing ni Armando Binglao. Oo, yung found Tapos, story. hindi pa found story that time. Mm. Kwento ng lugar. Yun yung Yes. kanya. Tapos, i-share ko lang na that time, ang natatandaan ko, may bayad yung workshop ni Sir Bing noon kasi ano niya yun eh, yun yung bread and butter niya Yeah, eh, 'di ba? 2.5 for ilang sessions na. Sina Eman yun eh. Tapos nahihiya akong pumasok kina Eman kasi wala akong pambayad ng 2.5. Kasi that time, nag-volunteer ako doon sa isang Cinemalaya entry na kaibigan ko. Mm. Sabi ko, sige, magvo-volunteer ako, hindi ako magpapabayad. Pero pwede ba na kayo yung sumagot ng Workshop. workshop fee? Parang umoo. Pero something went wrong dun sa Production. production. Yun yung nagsanla talaga ng lupa para matapos yung pelikula. Nahiya na kami, kasama ko si Kiri that time. Wow! Nahiya na kami, o AD namin si Kiri, nahiya na kami na maningil kasi nararamdaman din naman namin yung naging journey ng kaibigan namin. So wala na akong pambayad. So, di ba mahilig si Sir Bing na ilagay yung number niya dun sa blackboard? Kinuha ko yon, tapos tinext ko siya. Lakas ng loob at kapal ng mukha. Sabi ko, sir, gusto ko talagang matutong magsulat. Sabi ko, pero wala pa akong pambayad. Tapos sabi niya, ay ganun ba? Super generous. Isa sa pinaka-generous na taong nakilala ko si Sir Bing. Sabi niya, ay ganun ba? O sige, sabi niya, meron na akong Sunday clinic. Sabi niya, tuwing Sunday, sabi niya, Sa Bliss. hindi, sa may, ano pa noon, Treehouse. Treehouse. Sabi niya, pumunta ka doon. Sabi niya, mag-PA ka na muna. Sabi niya, tignan mo. Sabi niya, kasi advance yung tinuturo ko doon. Sabi niya. So, doon nagsimula na parang nakakatuwa yun kasi dahil PA ako, taga-Xerox, taga-kuha ng order ng mga workshopper. Tapos, sinasamahan ko si Sir Bing, dala-dala ng gamit niya, papunta ng bahay, pauwi ng bahay hanggang gabi. And then, habang nanonood ako ng workshop nila, nasa tabi ako, sinasagot ko yung mga exercises. Tapos pag uwi niya, kahit pagod na siya, pinapacheck ko yung pinapacheck ko yung mga sagot ko. Tapos doon ako natuto. Hanggang sa isang araw, may tumatawag sa akin ng cellphone, number. Tapos Ito na ba yung kay Direk Jeffrey? Direk Jeffrey Jutorian. wow. Tumatawag. Kasi syempre, pinag-aaralan si Jeffrey Jutorian that time. Yes. Ang lakas ng tuhog niya, ng Tuhog. Obrador, Pila Balde, Yes, Idol. sunod yun, no? Sana, sa yung kay Nida Blanca. Oo. Tapos, so parang, tumawag siyang ganyan, kagigising ko sa umaga. Sabi niya, hi, this is Jeffrey Jutorian. Sabi niya, parang, I just want Is to this a ask. prank? Sabi niya, kung pwede ka bang magsulat for me. Tapos, sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, parang nananaginip ako. Tapos, biglang, alam mo yon, sinabi ko pa na, sabi ko, sobrang thank you at na-consider niyo ako. Sabi niya, nirecommend ka ni Bing, sabi niya. Tapos sabi ko, parang, okay po,
na mayani yung takot Mm. that time kasi natakot ako na baka mag first and last. Mm. Tapos na parang baka mamaya hindi ko naman alam yung subject Mm. matter, tapos umuo ako, parang Tama. gano'n. So sabi ko, "Direk, meron po ba kayong working synopsis?" Sabi ko, "Parang pa-send naman para ma-weigh ko lang kung kaya ko or kakayanin ko." Kasi wala akong kaalam-alam that time. And then, sinend niya yung yung synopsis. Mm. Tas nagkataon na tungkol siya sa corruption that time inside the police station. So parang ay pwede. Parang gano'n. So edi nag-meeting na kami and all. Nagkataon lang that time na hindi napayagan si Direk Jeffrey ng ABS kasi busy siya doon sa teleserye na ginagawa niya. And then that's the reason why Napunta si kay Lau. Lawrence Fajardo yung pinuntahan. Director Yun pala. showcase ng Cinemalaya yung that Dapat, time. Oo. dapat. So, napunta siya sa Napunta siya kay Lau kasi tama nga din naman ang dahilan kung bakit nakapasok siya ay yung material. So, inilaban namin dun sa director showcase tapos masasabi ko pang swerte that time kasi nanalo kami best picture. Ang sarap ng pakiramdam. Pero trinabaho ko yon. Ginaid ako ni Sir Bing. Araw-araw ako, 2 weeks, 3 weeks akong nasa Camp Panopio, nasa police station, naghahanap ng naghihintay ng police blotter kasi hinahanap ko yung kwento. Doon sumisibol that time yung found story ni Sir Bing. Yung sabi niya naniniwala siya na ang kwento ay nandyan lang sa tabi-tabi and then all you have to do as a storyteller is to recognize the kwento. Tapos kapag na-recognize mo na siya, magiging kwento na siya. Parang ganun. Doon na way yung paniniwala ko, somehow nakakabit doon na ang kwento, ang tunay na namimili ng kwentista na magkukwento sa kanya at hindi yung kwentisto yung namimili. Kasi totoo nga din naman, ang dami-daming kwento sa paligid sa totoo lang. Araw-araw tayong nakakasagi ng kwento, pero ilan lang doon yung pipili sa'yo. Ang sabi, isa sa mga nabasa ko, yung mga concept daw, para mag-materialize, namimili daw talaga sila ng kwentista, umiikot-ikot sila dun sa atmosphere sa paligid. Tapos once na nakita nila, naramdaman nila yung energy ng storyteller, na ready siya ang magkukwento sa akin, pumapasok sila. Pero minsan, false alarm, hindi ito yung kwentista para sa akin, lumilipad sila. Yung parang ganun. And then, dun na nag-start. From Posas, nag-extra kami kay Direk Jeff, nag-take 2 siya. And then after ng extra, sinulatan ko si Jay Altarejos ng kanyang kasal, Unfriend, tapos ang Dahil nakilala ka na nila. sa found story ni na yon. So, dire-diretso na hanggang dun sa nagpunta na ako ng mainstream ng TV. Hanggang nag-Firefly, hanggang nag-Green Bones, dire-diretso hanggang ngayon, bagamat sumakabilang buhay na si Sir Bing, naniniwala ako na ginaguide pa rin niya ako sa mga kwento na ginagawa ko. Ang titulo ng podcast natin is Zigzagging. Zigzagging. Diba? Actually, ngayon ko lang nakita yon na sa tunay na buhay, hindi naman makanto yung journey ko papunta. Naging smooth naman siya, pero ganun yung journey ng ng journey ko talaga bilang isang filmmaker. Masasabi mo na zigzagging, paakyat ng Baguio, pababa ng Baguio, at ngayon umakyat na naman ako ng Baguio para mag-share ng kwento. So bagay na bagay sa Baguio at kay Zig ang journey niya na hindi na siya talaga diretsong daan. Maraming paliko-liko at marami ding parang obstacles at obstruction. Pero minsan nakakatulong yung obstacles and obstruction. Nakakatulong siya ng malaki kasi yung hindi binibigay sa'yo ng madalian. Kasi pinagtitibay ka niya. Hindi lamang bilang isang filmmaker, kundi bilang isang tao. Kasi magagamit mo yung mga experience na yun para pampalapot ng kwento mo. Magagamit mo yung kwento na yun bilang ingredients. Kasi minsan, dati, sa totoo lang aminin ko, may mga kaibigan ako na filmmakers before na medyo well-off or hindi nila pinaproblema yung pera. Pag nagpupunta ako sa kanila, nakikikain. Alam mo yung galawang patay gutom? Nakikikain ako sa kanila, nakikita ko sila, naku, may yaya sila, may tagaluto sila. Tapos, ang sarap siguro yung sa pakiramdam, yung gigising ka sa umaga, tapos ang isipin mo lang, paano ko kaya habang nag-yosi ka, paano ko kaya mapapaganda yung eksena ko? Inggit na inggit ako, samantalang ako, iniisip ko pagising ko sa umaga, kasya kaya yung bigas ng bigas na iluluto ko for this week? Tapos,
Nagtu-tutor ako that time ng mga mayamang bata eh. 250 per hour. Tapos, pinagpipray ko pagkagising ko na sana hindi mag-cancel yung bata. Kasi baka hindi umabot yung pera ko for this For week. that week. Yung Yeah. parang gano'n, pinagpipray ko talaga. Tapos, nilalakad ko pa dati. Alam mo bang na-try ko pang maglakad mula dun sa UP, ano ako dati, taga Cruz Naligas. Cruz Naligas papuntang Makati. As in, umaga pa lang naglalakad na ako kasi magtuturo ako sa Dasma Village Wow. ng mga bata. Tapos ang tinuturo ko that time ay Noli. Wow. Kaya wow. nung nabigyan ako ng pagkakataon na gawin yung Maria Clara at Ibarra, kahit nakapikit ako niyan, kilala ko yung mga characters na yun. Alam ko yung bawat kabanata kasi tinuro ko ng paulit-ulit sa mga naging Yes. estudyante ko. And then thankful ako kay Maan, isa sa mga teachers ko ng UP Baguio. Siya yung nagbibigay ng mga estudyante ko. Alam niya na nangangailangan ako eh. Siya yung nagbibigay ng mga tuty. Wow, Tapos, talaga. oo, na parang itong batang to, problematic sa school, ganun yung mga mayayamang bata. Wow. Ngayon, ako yung napupunta doon. Tapos, nagtataka sila kasi nakakasundo ko sila. Mm. Ako naman, ang rule ko lang naman that time, bago mag-start, sabihin mo yung do's and don'ts mo. Kasi kailangan ko tong trabahong ito, kailangan ko tong racket na ito, gagawin ko kung anong gusto mo. Pero syempre, magkakaroon ka ng conflict kasi ang magpapasweldo sa'yo yung mga magulang. Pero at the same time, yung bata naman ang magsasabi na ayaw na niya. May mga nagpo-first day, last day ng mga teachers. Pero ako nagtagal, mabot ako ng taon. Wow. Sabi ng mga magulang, anong ginagawa mo? Sabi niya, bakit ikaw ang nire-request? Parang ganun. Siguro maliban dun sa mas bata pa ako that time, hindi yung pagtuturo ko, kagaya din ng pagdidirect ko, hindi siya nagbibigay ng instruction, hindi siya nag-uutos eh. Nakikipagkwentuhan ka, hindi na nila namamalayan na utos pala yun. Parang gano'n. Hindi nila namamalayan na way pala yun papunta sa pagkatuto. Yes. Alam mo ba, nakakatawa ito. Sorry, ang dami kong sinasabi. Pero yung tuty ko, malalim kasi yung mga Filipino or Tagalog na gamit ng nobela, 'di ba? Yes. Ng Noli at Fili. So nahirapan siya. Ang number one kong activity ay talasalitaan, glossary. Ngayon, ang ginagawa ko, ang assignment ko sa kanya ay manood ka ng paborito mong pelikula or manood ka ng pelikula at ikwento mo sa akin in Tagalog, in Filipino. Tapos after a year, gusto nang maging filmmaker ng bata. So sabi ng magulang, anong ginawa mo? Bakit gusto niya maging filmmaker? Architect ang gusto niya dati eh, yung parang ganon. Tapos, na-inspire siya na appreciate niya yung pelikula. Oh my Sa gosh. kakapanood niya. Yung Na parang iba ang ganon. landas. Hindi lang zigzagging. Nag-change lanes. Oo, tapos ako, syempre may iba't iba tayong definition ng kung ano man yung success, pero kung nasaan man ako ngayon, maraming tao na tumulong sa paligid para mag-push sa akin. Maraming tumulong doon sa paligid, parang sila yung mga angels ko somehow. Yes. Tapos syempre nanay ko bilang guide, tinutulungan nila ako doon sa daan. Kahit nakikita na nila na nahihirapan ka, once naniniwala sila sa'yo, tutulong sila, naniniwala sila na makakaabot ka hanggang dulo. Tapos, utang ko yon sa kanilang lahat. Wow, grabe yung pinagdaanan mo kasi hindi lang isang klaseng trabaho yung pinasok mo. Tapos, I guess yung mga trabahong yun also led you to understand people more and understand the behavior of children. Kasi you have kids, a lot of kids in your films. Pero bago tayo pumunta doon, I just want to remind everyone that you can send in your questions for Zig. Baka meron na actually. Paki-check nyo lang sa Facebook. But you can send in your questions, especially because tonight we will have the screening of the closing film Firefly at 6 p.m. at Rose Garden. So baka may question kayo about Firefly o kung ano man yung mga gusto nyo itanong kay Zig kasi eto na yung pagkakataon nyo. Nandito siya sa Baguio para magbahagi nung mga pinagdaanan niya kasi marami din tayo mapupulot eh. Even me na I've also gone through almost a lot of these things pero it's really fresh to listen to another filmmaker na I really respect and parang makikita mo na hindi to all about him or all about himself kasi
yung pagkabuo ng pagkatao niya is because he has, communicated, connected, and really interacted with his communities at yung talagang nagkaroon siya ng pakikipagkapwa, no? Like what Tatay is saying and what Nanay has written about with the psikolohiyang Filipino about kapwa and It really takes a community talaga. Yes. Hindi lang siya iisa. yes. Parang ganon. Kung nasaan ka man, kung tagumpay man ang tawag nila dyan, nagtagumpay ka, hindi lang dahil sa'yo, hindi lang dahil dun sa angking talino mo or Mag-post kakayahan ka, mo, sabihin mo. kundi dahil yun sa tulong ng ibang tao. Even yung paggawa ng pelikula, Eman, di ba? It's a collaboration ng Yes, iba't ibang parang kahit, elemento, sabi nga iba't nila, ibang department. matimplahan ka ng hindi masarap na kape, nakakabawas yun Yes, sa oo. eksena, di ba? So parang sa paggawa ng pelikula, marami kayong gumagawa niya. Nagkataon lang na ikaw yung driver, ikaw yung piloto, or ikaw yung cook, parang ganon. Pero yung ingredients na yon, nanggagaling yun sa iba't ibang tao na kinaka-collaborate mo. Natutunan ko yung tunay na definition and purpose or yung halaga ng collaboration later in life na sa akin. In a way na hahayaan mo na tumulong yung mga kapwa mo storytellers para mas ma-amplify pa or lumakas yung boses na gusto mong sabihin gamit yung pelikula mo. Wow. So with that, kailangan mong irespeto yung iaambag nila dun sa table, dun sa hapag, kasi lahat ng yon ay kailangan para makagawa ng isang hindi perpektong pelikula, kundi makabuluhang pelikula. Lagi-lagi isa sa mga learning ko after ng pandemic na ang paggawa ng pelikula ay siklo or cycle ng giving service. Kasi alam mo yun na parang once na napili ka na ng kwento, pagsisilbihan mo yung kwento kasi ang gagawin mo yung lahat ng makakaya mo para mailabas yung best version niya. Wow. So habang ginagawa niyo yung material na ito, gumagawa kayo ng pelikula, lahat kayo sa production, you serve each other. Hindi lang ng mga utility PA, kundi ikaw, pinagsiserbihan mo yung pelikula, yung material, yung cinematographer mo, yung DOP or yung DOP, yung PD, lahat, you serve each other habang sinaserve nyo yung pelikula. At kapag nagawa nyo na yung pelikula yung serve sa mas nakararaming tao. At kung ano man yung na-create na connection ng pelikula sa mas nakararaming tao, yun yung service niya pabalik sa ating mga storytellers. So it's like a cycle. And kapag cycle na siya ng service, it becomes a purpose. Yes. Kaya ka gumagawa ng pelikula ay dahil sa pagsisilbing ito sa kapwa. Ang sarap pakinggan kahapon ni Tatay Kidlat kasi no man is an island, sabi nga nila. Hindi ka nabubuhay na para sa sarili mo lang. At hindi ka makakagawa ng isang magandang bagay nang ikaw lang. True. Lagit-lagi kasama yung kapwa, kasama yung komunidad. Halos lahat ng pelikula ko community project siyang matatawag. Yes. Kasi konti lang yung mga staff ko lagi, lalong-lalo na yung mga indie. And lahat na nang tumutulong sa amin, yung community, yung lugar kung saan kami nagsushoot or yung setting mismo ng pelikula. So, with that, kasi pananaw, ganong pagtingin, nakikita mo lagit-lagi na ibabalik mo sa sarili mo every time na may gagawin kang pelikula. Para saan to Para saan yung pelikula mo? Para kanino? Hindi nagtatapos dun sa para sa'yo. Yeah, I wanted to ask, when did you have self-doubt and how did you cope with it? Maraming nagkaroon ako kasi dati nagdududa ako sa sarili ko, nagse-self-doubt ka dun sa kakayahan mo, pero dahil bata ka, mas kinakain ng lakas ng loob mo yung duda na yon, na ilalaban pa Pero dumating yung point na, Eman, nung ginawa ko yung bagahe, Okay. kasi lahat ng sinulat ko sa Cinemalaya with friends, tapos mga pinirespeto kong director, nanalo. Nanalo Okay. yung posas, nanalo yung kasal, nanalo Oo yung nga, extra, oo nga. parang ganon. And then pagdating dun sa akin, syempre hindi siya best picture, pero best screenplay kami. Pero hindi siya crowd's favorite, hindi siya gusto. Na parang ganyan na naman. Though, aware ako that time na ang bagong lesson kasi ni Serving that time ay ang kwento ay yung subject to or yung kwento ng lugar, procedural siya. Hindi siya character-driven. So, gets namin na hindi siya character-driven, hindi siya mamahalin ng mga tao kasi alienating siya. Tama. Kasi procedural siya sistema yung kwento.
Tapos nung pinalabas, best screenplay, best actress si Angeli, parang ganon. Pero hindi siya gusto ng mga tao. So, nagkaroon ako ng pagdududa sa sarili. Nagbasa ako tungkol sa dogma. Nagbasa ako Wow. tungkol sa paniniwala ng nakararami compare sa sarili mong paniniwala. Kasi doon ako nag-ask ng question. So, gagawa ba ako ng pelikula para sa gusto ng ibang tao? Or gagawa ba ako ng pelikula base doon sa gusto ko? Baka naman hindi ako para dito. Kasi nagkataon lang na mahuhusay yung mga nakatrabaho ko nung una. Tapos pagdating dito sa akin na, hindi ko pala talaga kaya. Parang ganon. And then, later in life, nung sinubmit dun sa mga festivals abroad, sunod-sunod yung best picture niya. So, hindi ko naman sinasabi na yun yung pamantayan, kundi tinapik ulit ako ng universe na, Zig, nagkataon lang na baka hindi pa naiintindihan ng particular na audience na ito yung pelikula mo, pero naiintindihan to ng iba. May mga taong makakaintindi. So, laban na naman. Tinuloy ko na naman siya. Doon na naman na wala. Ang pagdududa sa sarili, Emma, never yan nawawala. Okay. Every time na gumagawa ako ng pelikula, But it doesn't make you stop. yes. Yes. Lagi akong nagkakaroon ng imposter syndrome. Nagdududa ka And lagi sa sarili mo. It's normal, no? It's Yes. part of it. Naging healthy pala siya. Yeah. Kasi nagdududa ka sa sarili mo kasi lagi akong may beginner's mind. Oh. Beginner's mindset na every time na bago akong pelikulang gagawin, ang tingin ko sa sarili ko ay baguhan na naman. Kaya natural lang na magdududa ka. Baka hindi mo siya kaya. Pero kaya mo man or hindi, jump ka. Kung cliff man yan, bangin man yan, jump ka. Ang nangyayari, natututo yung sarili mong lumipad sa sarili niya. Etong Firefly, not so me. Ang Green Bones, not so me. Lumipad akong nakapikit. Pero tinulungan ako ng mga tao sa paligid ko na lumipad at hindi bumagsak. Tama. Yung sabi nga nila, yung ibon, hindi niya ibibigay yung tiwala niya doon sa tangkay, kundi sa pakpak niya. Kundi sa pakpak na gamit niya. Ako, lagi akong... Siyempre, ibon man. So, yung Ganda. Pero, yun nga, I've always loved that quote. Kasi nga, parang hindi mo naman masisigurado lahat. Saka hindi ka pwedeng gumawa ng pelikula na sigurado mo lahat. Yeah. Hihintahin mo bang, di ba, hindi mangyayari yun. No? Hindi talaga darating ang time na sigurado ka. Yeah, dahil ang pelikula ay isang art form, subjective siya lagi. Hindi siya math, na 1 At plus 1 organic equals 2. siya. Yeah. Nag-iiba siya, nag-evolve. Hindi ka nakakakuha ng 100% dyan. Iba-iba siya dahil nakadepende siya doon sa pagtingin, pananaw ng mga nanonood or sarili mong pagtingin din. Ano siya, ano tawag dyan? Open siya for interpretation. Open, yeah. Open so, text. wala kang sure. Tapos, ang lagiging batayan mo lang lagi ay kung truthful ka or sincere ka sa puso at isip mo. Ano yung batayan mo para masabi mo na nagiging totoo ba ako sa material, nagiging totoo ba ako sa komunidad o sa pagkukwento ng sensibilidad ng mga tauhan? How do you approach that? Ang ganda ng question mo kasi mas napapalalim natin yung pagkukwento. Gradual yung pagkatuto ko diyan. Nung una, sineserve ko yung sarili ko. Parang ego. Oo. Maliban dun sa ego, yung parang wala ka namang iba kasi pag ang basihan mo na nakakaiyak ito kundi kung paano ko makaiyak muna. Unang-una ikaw muna yung audience, Yes, 'di ba? So, yes. sineserve mo yung sarili mo na eto ba yung gusto kong ikwento or eto ba yung kung paano ko gustong ikwento. And then later in life, gumawa ako ng pelikula na wala ako doon. Challenge ko yung sarili ko. Wala Like, kunwari, yung Paglipay. I'm not part of the Aita community. Tama. And even Black Rainbow. Challenge ko yung sarili ko kasi baka hindi ako mag-grow kapag puro sarili ko. Pag puro personal. Parang ganun. Kasi yung ginawa ko yung Bambanti, masyadong personal yon. And later in life, na-realize ko na ang hirap din palang magkwento ng something personal kasi parang kang naguhubad sa harapan ng maraming tao. Oh my God! Parang ganun. Na parang binigay mo na yung sekreto mo tapos pinoproseso mo yung sensibility mo bilang bata that time or yung sensibility ng nanay mo paano siya nahihirapan. Ang hirap. So, gumawa ako ng pelikula na Not So Me. Tapos, yung Paglipay, hindi ako. Yung Black Rainbow, hindi ako. Mula doon sa sinasabi mo kanina na something ego or something sarili mo yung batayan doon sa mga decision making mo doon sa mga pelikula, first time ko ma-realize na isa sa alang-alang mo yung subject matter mo.
Yung subject matter mo, lalong-lalo na IP community siya. Kailangan sensitive yung handling, kailangan maayos siya, proper yung representation, sisikapin mo na culturally and politically correct yung representation mo doon sa pelikula. So, kailangan nagwo-weigh ka doon sa mga eksena doon sa pelikula mo nang hindi lamang base sa sarili mo, kundi base doon sa subject matter mo. Kasi unang-una sa lahat, turo ni Sir Bing yun na kinuha mo yung mga subject matter mo, responsibilidad mo na i-civilize sila or i-uplift sila, o responsibilidad mo na ipakilala yung kultura nila, yung buhay nila sa audience. In that way, malelesen natin or mababawasan natin yung single story or yung pag-i-stereotype sa kanila. Parang ganon. Wow, So in a oh. way, kahit hindi na mga IPs yung subject matter mo, PDLs, o kaya someone na marginalized sector, someone na hindi nabibigyan ng boses, responsibilidad mo bilang filmmaker or storyteller na isa boses kung ano man yung boses nila na hindi napapakinggan or bigyan sila ng space, isentro mo kahit papano yung mga marginalisado. In that way, nagiging weapon yung pelikula mo mismo. So, yun na yung nagiging batayan. Hindi na lang pang personal, subject matter. And then later in life, after ko ginawa yung Maria Clara at Ibarra, kung saan naging hit talaga siya, ang daming audience nun. And then Firefly Green Bones, natutunan ko ding irespeto yung pagtingin, yung kwento ng mga audience. Oh. And then doon na mas nagsolidify sa akin na isa sa mga importanteng elemento, kung hindi man pinaka-importante, ay yung connection nga na nabubuo ng pelikula mo dun sa ibang tao. Kasi imagine mo, Eman, sa Firefly before, hindi siya highly socially relevant, pero Which one? yung Firefly, Yeah. pero pag yung mga taong nakapanood doon, mini-message ako, hindi ko sila kilala. Ang sinasabi nila sa akin, Direk, after ko mapanood yung pelikula mo, nagpunta ako dun sa puntod ng nanay ko. Tapos kinausap ko siya, sinabi ko lahat ng ng hinaing ko. Tapos it feels like para sa kanya naging therapeutic yung pelikula. Ang hindi lang isang kwento yon, maraming kwento na ganon. Gusto ko siyang i-collect para ipakita. And then yun yung dahilan kung bakit ka magpapatuloy na magkwento. Kasi na-touch mo sila, hindi ng kamalayang panlipunan, kundi ng puso at kaluluwa. It becomes a meditation for them. Parang ganun. Speaking of, sabi mo yung Firefly, hindi siya totally, di ba, social film or ano. Meron ka bang ganung mga pangarap na gagawa ka rin ng mga pelikula galing sa imahinasyon o galing sa mga malilikot na pag-iisip o siguro sci-fi o kung ano man. May ganyan ka bang mga ambisyon? Well, may lalabas ako ng sci-fi Yay! later in life. Hindi siya ambisyon, kundi truthful pa rin ako, committed pa rin ako dun sa paniniwala ko na yung kwento yung namimili ng storyteller. So, bukas, lagi akong bukas na kung ako man yung pinili ng kwento, kung ako man yung pinili ng energy ng concept na yon or something imagination, hindi ko isasarado yung pintuan. Gagawin at gagawin ko, i-challenge ko yung sarili ko. Again, alam kong mahihirapan ka, pero ilalaban mo pa rin. Pero yun yung lagi kong sinasabi, Eman, dun sa mga sa mga baguhang filmmakers, kailangan i-secure mo sa sarili mo na mahal mo yung ginagawa mo. 100% passionate ka, and at the same time, hindi siya passion Kung passionate ka dapat. Yes, Hindi lamang yes, sa sarili mo, sa subject matters mo, or dun sa paggawa ng pelikula mismo. Kasi kung compassionate ka, yung pagmamahal ka, pag mahal na mahal mo yung ginagawa mo, yung pagpipelikula, yung sining mo, along the way, that's for sure, magkakaroon ka ng problema, masasaktan ka, madadapa ka dun sa daan, pero dahil mahal mo, yung pagmamahal na yon yung magiging dahilan kung bakit magpapatuloy ka sa paglalakad, magpapatuloy ka dun sa journey mo, magpapatuloy ka na para bang hindi ka laging nasasaktan. Wow. Parang ganon. Ano yung pinakamasakit na nangyari sa'yo sa pagpipelikula? Meron ba? Meron ba yung parang almost made you stop, almost made you give up? Meron na ba? Umabot na ba sa ganun na punto na parang sobrang nahirapan ka naman? Ako, dahil mas lamang yung positibong pagtingin sa mga bagay-bagay, hindi ako umaabot dun sa punto na nagkaroon ako ng problema, sobrang sakit, ayoko na. Pag nagkakaroon ako ng sobrang lalim na sakit or sobrang problema, tinitignan ko sila bilang challenge. Challenge kung
itetest mo yung sarili mo kung bakit ka pa magpapatuloy. Kasi kung umabot ka na dun sa rurok na ayaw mo na talaga, it's not really meant for you. Yun ang tanong ko. Kasi I'm sure meron ng mga iba o marami na nag-give up. Pero bakit ikaw, Zig Dulay, hindi ka naman mayaman na filmmaker, hindi ka naman binibigyan ng malalaking Totoo yan. bonus. Parinig yun. Pero ibig sabihin, hindi, kasi meron mayayaman talaga na director, di ba? Pero hindi ka isa doon. Kasi nakikita ko, hindi ka masyadong nagbabiyahe. Hindi, pero joke lang yun, pero nagbabiyahe siya para sa pelikula. Pero yun, what is it that makes you adhere, or why are you still faithful to this career or this advocacy or this direction? Sobrang ganda ng question at kailangan yung kailangan Uy, hire me. Magaling daw ako. sobrang ganda kasi parang isa ito sa mga importante na na realizations ko in life. Kasi medyo mahaba to, maganda kayo. Okay, yan na. Nung una akong gumawa ng pelikula ng short film, ibilang natin yung Huling Halik or sa paglaya ng aking salita. Bata ka pa nun. Sobrang bata. Nung una ko siyang pinanood, ang babait ng mga tao sa paligid ko, pinalakpakan naman nila after. Pero, bago akong mag-start noon, nagbasa ako ng mga libro, nanood ako ng YouTube, in-equip ko yung sarili ko. Feeling ko, ang dami-dami kong nalalaman Yes. sa paggawa ng pelikula. And then, habang nagsushoot kami, alam ko to, parang ganon. Pero, the moment nung pinanood ko na yung pelikula dun sa sinihan, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Pinamukha niya sa akin na wala pala akong alam. At ang dami ko pa palang dapat malaman. That's the first reason kung bakit ako nagpatuloy, Eman. Kasi sa paggawa ng pelikula, natututo ako hindi lamang sa paggawa ng pelikula, natututo ako sa sarili ko. Nalalaman ko kung ano yung strength ko, kung ano yung weakness ko, nalalaman ko kung ano pa yung kailangan kong pag-ibayuhin or galingan sa mga susunod. Yun yung number one. Nagpapatuloy ako sa paggawa ng pelikula dahil hanggang sa kasalukuyan, nag-grow ako hindi lamang bilang isang storyteller, pero bilang isang tao, bilang isang individual. And then, number two, ginawa namin yung extra. Yes. Tapos, in-interview ako ng KMJS. Tatry ko na hindi umiyak dito. Charot. In-interview yung KMJS. Tapos, that time, may sakit na yung nanay ko nasa hospital siya. Wow. Pabalik-balik. Tapos, nakita niya ako sa TV kasi in-interview KMJS. Ang daming nanonood niyan. Nasa ward siya that time. Ng TV malayo. Pero nagpunta siya and then sinasabi niya na, anak ko yan, anak ko yan. Number two reason kung bakit ako gumagawa ng pelikula. Gusto kong maging proud yung mga tao mga taong mahal ko sa buhay. Yung mga tao sa paligid ko. Si Jun, umiiyak na ba yan? Yes, umiiyak ka. Yun yung pangalawang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Every time na hindi lamang pag nananalo, every time na may ginagawa ako, ano ba yan? Ba't ka umiiyak? Nararamdaman ko yung mga tao sa paligid ko na nagmamahal sa akin na proud sila sa akin. So, hindi... Ako nga proud ako sa iyo. Yeah. Sila pa kaya. Nakita mo kung kailan ako nagsimula. Paano ka nag-umpisa? Hanggang Oo. ngayon. Grabe. So, yun yung pangalawa kong drive. Kung bakit ako nagpapatuloy dun sa paggawa ng pelikula. And then, nakwento ko na, pangatlong dahilan kung bakit ako nagpapatuloy, gawin ko na lang na sample yung Black Rainbow. Nung nag-premiere siya dun sa Cinemalaya, in-invite ko yung mga bida ko. Yung Tapos komunidad. pinanood nilang ganyan. Tapos, tuwang-tuwa sila. Ang kita ko sa mga mata nila yung kaligayahan na legit, sincere. Yes. Ang sarap, yun yung pangatlo kong dahilan, ang sarap sa pakiramdam na gamit yung pelikula mo, nakakapagbigay ka ng karanasan doon sa subject matter mo or doon sa ibang ganda. tao. Karanasan na alam mong mahirapan silang makalimutan or never nila makakalimutan At hanggang yung pagtanda nila. sobrang validation. Yes. Diba? Na Ang wala ganda. silang kailangang baguhin sa buhay nila. Tapos, yun, na nakapag-contribute ka sa kanila, somehow naramdaman nila, nakita nila yung sarili nila dun sa malaking screen, pagbibigyan lang sila ng pagkakataon na i-showcase yung talent nila, in particular, acting, nakita nila. Nanalo sa Fascine yung lalaki, Best Actor, Best Actress yung babae, Supporting Actor and Supporting Actress. Wow, nilimas talaga nila yung Oo, award. at best film kami doon. Okay. Kahit short film kami. Oo. Tapos, mabigyan man sila ng pagkakataon na i-showcase yung kagalingan nila, hindi sila ginigilid, kayang-kaya.
ang sarap sa pakiramdam na gamit yung pelikula mo na itataas mo sila ng gano'n. Oh my God. So, yun yung pangatlong dahilan. Pang-apat na Hindi dahilan, na to, naabutan pa ba to ni Sir Bing, itong Black Rainbow? hindi na niya Oh, naabutan. wow. Naabutan niya pero may sakit na siya Pero that hindi na time. niya, Oo, oo. dinadalaw-dalaw ko siya. Wow. Tapos, pang-apat na dahilan, nung ginawa ko yung Maria Clara at Ibarra, kung saan sold out yung mga librong No Limitang Biglang Jerez sa naging National bestseller. Bookstore. Oo. So parang, tapos number 1 siya daily, prime time, dun sa TV. At 3 months yata siyang number 1 dun sa Netflix. First time ko na-realize na gagawa ka ng nagkaroon ng kwento yung yung mga audience. Yeah. Yung mga bata, bumibili sila ng libro kasi excited sila malaman gaano ka-truthful yung Napapanood nila. napapanood nila doon sa mismong nobela. And then tinulungan kami ng mga teachers na gawin siyang educational material para talakayin mismo yung bawat kabanata. Nalalaman nila doon kung bakit ganito yung ginawang pelikula. Ang pinakamahalaga doon ay binuhay ulit yung No Limitang Hero, yung nobela ng national hero natin na si Jose Rizal, para ma-refresh yung mga punto kung bakit niya ginawa. Tama naman. Unang-una sa lahat yung socio-political conditions and situations that time na hanggang sa kasalukuyan ay nararanasan pa rin. Ang pinaka-main point noon ay yung feministang pananaw. Totoo. Yung lugar ng kababaihan nung panahong yon. Sobrang ang laki-laking tulong. So, pangatlong dahilan kung bakit ako ako nagpapatuloy, gusto kong makapag-contribute dun sa kamalayan ng audience ng something na iaambag mo gamit yung teleserye mo or yung pelikula mo. And then panglima, makwento ko lang, nung Bambanti, ang daming doors na inopen sa akin ng Bambanti. wow. First time, ang dami kong natutunan. Nag-Montreal yan eh. Ang Bambanti ba was also Sinag part? Maynila. Wow. Nag-Montreal yan, A-List Festival that time. Tapos, nanalo kami sa Brussels, nanalo kami doon sa maraming bansa. Hindi ko sinasabi yung panalo, kundi kalakip ng panalo na yon ay yung pag-widen ng kamalayan ko or yung pagkatuto ko sa world cinema. Wow, yes, of Nakita course. mo na mula dun sa iba't ibang kontinente, iba't ibang bansa, merong iba't ibang way ng storytelling pagdating dun sa pelikula. Ang laking ambag nun para sa akin bilang filmmaker. And then, lumaban siya dun sa AJAL, Children's Film Festival, Youth Film Festival. Nagpunta kami doon, tapos yung bata kong artista that time, 8 or 9 years old si Miko, Yes, of course. first time niya sumakay ng eroplano. Yes! First time niya pumunta ng ibang bansa. So sabi ko, hindi ko inaasahan kung ano man, manalo man kami or hindi doon. Pero gusto... So, ikaw ang kasama niyang guardian? Pati yung nanay niya. Pati nanay niya. Dahil in-invite sila, so dahil libre, gusto Yeah. kong magparanas sa kanya ng experience na first time niya mararanasan at sure ako, hindi niya makakalimutan yan hanggang pagtanda niya. Yun lang yung aim ko. Yeah. Tapos, hindi... Saka, hindi lang siya basta libre, kundi ang ganda tinapatan, ng accommodation, ng diba? hospitality saka and all. tinapatan yung something that he created, no? Yung something that, kumbaga hindi siya Yung yung parang... husay niya. Yung husay niya, tinapatan ng napakagandang experience. Yes. Yun yung masarap, So, diba? maging way ka para ma-experience niya yun, ang laking bagay. Panalo na para sa akin. Oo, kahit na anong mangyari, So diba? nagpunta kami doon, hindi namin naabutan yung screening ng kasi ang tagal kumuha ng visa dito sa Pilipinas. Na-miss yung Oo, na-miss namin. So, hindi namin nakita. Tapos, hindi namin nalaman yung yung reaction ng mga tao. Oh, wow. Pero, nanood ako ng pelikula ng iba. Tapos nanood ako, ang gaganda. Sobrang, alam mong mamahalin, parang gano'n. Oo naman. Tapos may animation and all. Hindi lang mamahalin, mga times 30, times 50. Oo, hindi lang. Ganun Tapos, kalaki. sabi ko dun sa bata, sabi ko, mukhang hindi talaga tayo mananalo dito. Sabi ko, i-enjoy mo na lang yung stay. Sabi ko, para hindi na mag-expect yung bata. Enjoy siya. Tapos, during the day ng awarding, pinasundo kami. Oo nga, ito nga yung sinasabi mo. Tapos gusto ko lang i-share dun sa mga tao. Pinasundo kami, tapos pagdating dun sa venue, sabi ang mga Pinoy doon ay mga ushers, usherettes, mga
waiters, parang gano'n, yung mga nasa gilid, mga OFWs, mga guards, parang gano'n. Tapos, tuwang-tuwa yung bata kasi, may nagtatagalog, parang gano'n, belong. Tapos, sabi ng usher, sabi niya, doon daw, binilin po sa amin na doon daw po kayo sa harapan, sabi niya. Sabi ko, ate, hindi naman kami mananalo. Sabi ko, dito na Sinabi lang. mo talaga? Oo, hindi naman kami mananalo. Sabi ko, hindi naman kami aakyat ng Wait, stage. ano to? English to Hindi, sinasabi. Pinoy yung usherette. Tapos sabi ko, di naman kami mananalo. Alam mo yung ugaling Pinoy? Yeah. Sabi ko, hindi naman kami mananalo. Hindi naman kami aakyat ng stage. Dito na lang kami sa likod. Kasi Mas madaling umexit. pag nagutom yung bata, mas madali kaming umexit. Sabi ko. Tapos sabi, hindi po Hindi. Binilin May po na nila sa instruction harapan. Parang ganon. Huwag Sabi po ko, kayo makulit. tapos sabi, parang, sige, sabi niya, sa second row na lang daw po. Sabi. Tapos, Nag-compromise. punta kami ng second row. So, So, nung nag-compromise ina-award na, ng ganyan, syempre wala kaming nakukuha. Tapos, sabi ko na nga ba, parang ganon. Tapos, Tama nung ako. i-award na yung best film, sumisigaw yung mga tao. Sumisigaw. Sabi, Scarecrow. Bambante ang title namin, di ba? Oh. English title niya ay Scarecrow. Sabi ko, wait, meron bang pelikula na Scarecrow yung title? Oh. Sabi ko, kasi may in denial, Scarecrow. Tapos biglang, shit, tayo ba yun? Parang ganon. Ano itsura ni Nico noon? Nagtitinginan kami na parang sinisigaw Scarecrow ng mga daw. tao. Tapos, so ganon yung rave nila dun sa pelikula. So, merong reaction. Tapos, nung in-award na, so Scarecrow nga, kami nga yung nanalo. So, sobrang speechless ko. Makiat akong ganyan. Pero ito yung tunay na kwento. Pag-akyat namin, syempre, syukran lang nasabi ko. Kasi ako, speechless, hindi ko talaga ina-expect. Tapos, yung nagse-celebrate yung mga tao And then, pagbaba namin ng stage, ito yung tunay na kwento. Lahat ng mga Pinoy na nakita namin kanina, yung mga ushers, usherettes, guards, yung mga waiters, sama-sama sila dun sa baba ng stage nagbaba. Tapos, isa sa kanila, sobrang saya nila. Tapos yung bata nga, tinaas-taas nila, parang ganon. Tapos isa sa kanila ang nagsabi na, mabuti na lang Pinoy yung nanalo, sabi, para malaman ng mga amo namin, malaman ng lahat ng tao dito ng iba't ibang lahi, na may kaya tayong ibang gawin at magaling tayo doon. Ang sarap sa pakiramdam, Eman, na dahil sa pelikula mo, kaya mong baguhin yung pananaw, yung pagtingin. Yung pananaw ng mga Pinoy sa sarili nila. Sa sarili nila. At yung pananaw ng ibang lahi dun sa lahi mo. So, babalikan natin yung lagi nilang tinatanong na sa pamamagitan ng pelikula, makakapag-create ka ba ng change? Oh, wow. Kaya mong baguhin yung pagtingin ng ibang tao tungkol sa mga bagay-bagay or dun sa lahi mo. Oh, wow. Lagi ko yan kinukwento kasi for the longest time or hanggang sa kasalukuyan, ang pagtingin nila dun sa pelikula ay hobby lang. Ang pagtingin nila sa pelikula ay hindi legit na trabaho o career. Yes. Kapag naranasan mo lahat yun, nakita mo na yung pelikula mo, kaya niyang baguhin yung pagtingin ng buong mundo doon sa bansa ninyo or doon sa laki ninyo. Yes, of course. Hindi ba ang laking bagay nun? Oh, malaki. Hindi kumaga parang it unshackles decades maybe of misconception and misperception. So, umabot tayo sa buong mundo, di ba? Pero nagsimula ako doon sa pagbabago sa sarili. Yan na yung concentric circles. Kasi meron akong gustong baguhin sa sarili ko at dahil sa pagbabagong yon, kaya mong baguhin yung mas malaking bagay gamit yung sining mo, gamit yung pelikula mo. At yun yung dahilan kung bakit ako hanggang ngayon nagpapatuloy. Sa tunay na buhay, isa-isahin ko. Ang dami kong ginawa bago pumunta ng Montañosa. Nag-shoot ako ng pelikula. Pag-uwi ko ng bahay, kinuha ko lang yung passport ko. Nagpunta ako ng Hong Kong, nag-meeting overnight, bumalik. Nag-shoot ako ng magpakailanman. Nag-deliberate kami ng FDCP. Nag-pitch ako ng FDCP. Pagpunta dito, pre-review ko ulit lahat ng pelikula kasi ready for the deliberation. Araw-araw, tignan nyo naman yung eyebags ko, may sarili ng buhay. Ang hirap, nakakapagod, pero yung lahat ng sinabi ko, yun yung dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan, hindi ako yumayaman, alam mo yan, pero nagpapatuloy ka pa. Pero iba yung pagyaman mo kasi I'm sure you feel na even though you don't have the luxuries, you're in a position to create
something really lasting and something really remarkable and really, yun sabi mo, game-changing, no? At saka parang, syempre yung mga idolo natin, ganun, di ba? Yun yung hinahanap natin sa pelikula, yung talagang really tinamaan tayo at may binago sa atin. Yeah, yun ang tunay kong yaman, Eman, sa tunay na buhay. And that's the reason why nagpupunta ako sa iba't ibang lugar to teach. Ang tunay kong yaman, yung mga nagiging estudyante ko, yung nakikinig sa akin, sila yung dahilan, kunwari, ng feeling ko, ng success ng Firefly at ng Green Bones. Yes. Mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mini-message nila ako, tinitext nila ako, nanood kami. Oh, wow. Yun. It came around. But it came around. Yun, feeling ko, yung tunay na yaman. Yung nagsusupport sila sa'yo, tapos naniniwala sila doon sa pinaglalaban mo. I think you just defined again for me what. Wag ka mag-react, sabi mo, inaano kita, ine-eme kita. Pero you just defined for me what it means to be a national artist. Ang OA naman nun. Sorry, I'm not referring to the award. Yeah. Yung idea na ikaw yung makabayang, makasining na creator at artista at 'di ba at filmmaker, bihira. Well, Like si Tatay, that's his wealth of experience. Dinala talaga niya yung Konsepto ng filmmaking kapwa, sa countryside, dinala niya sa Benguet, dito sa Cordillera. Inilabas niya mula outside, ever since naman is outside of the center, 'di ba? Sabi ko, nasa periphery siya, pero 'di ba nauso yung salitang laylayan nung mga panahong ito, pero pag tinignan mo mabuti, ang laylayan ay hindi laylayan, mga totoong kwento sila at Ginto. mga totoong Nandun ang ginto. Ginto. Yung tama yung sinasabi mo. So parang in a way, what your path, the zigzagging path might actually be a really good formula because it means pupunta ka sa mga tao that you will affect. Kasi kung it's a straight line, hindi ka natitingin sa paligid mo eh. Saka magiging egoistic ka kasi wala naman nang tumulong sa akin, ako dumiretso ako. Pero kapag yung ali na nagpahiram sa akin ng 5 piso kasi hindi na ako makakasakay sa tricycle, or yung ali na nagpakain sa akin, nagpatulog sa akin, di ba parang that zigzagging, yan, di ba? That zigzagging path is actually something that made you a bigger person and made you a bigger filmmaker. Ang ganda ng sinabi mo kasi like medyo totoo talaga yon na zigzagging man, ang dami mo natutunan, and then along the way, ang dami mong nadaanan na tumulong sa'yo para makapunta ka sa finish line. Wala pa naman ako sa finish line. Wag Pero naman! para ma-push doon. Pero First- eto yung isa sa mga realizations ko, Emma, na ang tunay na tagumpay, ang tunay na success ay yung pagbabalik kung saan ka nang galing. Oh, yes. At yung pagbabalik na yon, madadaanan mo lahat ng tumulong sa iyo. Oh, wow. Ano ba yan? Yes, ayan, yung Bambanti fan dyan. Hindi. Tapos Tama. yun yung maisingit ko lang, that's the reason why binavalue ko yung the outstanding the outstanding young man Yeah, 2024 na award kasi nakikita ko na hindi lang siya basta award for excellence, pero Yes. paano mo nagagamit yung excellence na yun Yes. para makapagsilbi sa kapwa mo. Oh my God. Wow. Kasi pag excellence, it's just you, ego lang yun. Pero ano yung silbi ng excellence na yun sa ibang tao? That's another story. Yun yung mas mahalagang bagay. I can relate to that somehow as a filmmaker because at a certain point in my career, I've been in this industry for more than 30 years. Would you believe that? Pero at a certain point, inisip ko, is it just about my ego? Gusto ko lang ba mag-direct? Gusto ko lang. Kasi ang ganda ng history ko pagdating sa film, mga magulang ko, di ba? They run the PNR station in Aparian. Yung mga pelikula, malalaki pa, boulder, ganyan pang size niyan, parang gulong. Dinadaan mula sa PNR. So nagkakaroon kami ng libreng ticket, passes sa mga sine, kaya nakakapanood kami. Nung nasa UP na ako, nag-aaral na ako ng film, pinapalabas yung Oro Plata Mata. Sabi ko parang, familiar to. Tapos pagdating doon sa part na, medyo naantok pa ako, ganyan. Pagdating doon sa part ng Exodus, sabi ko, oh my God, I saw this when I was 8 years old. So alam mo yung bumalik sa akin lahat yun, na, kaya pala I'm destined to be here. But at the same time, when I became a mentor, I felt that
lumaki yung mundo ko na parang it's not all about me. That's why I'm here in Montañosa kasi feeling ko grabe yung ligaya mo na makapagbahagi ka at makapagturo ka at makapag-launch ka at yung halos yung estudyante mo like sila Katu, 'di ba? Mga Yeah. naging estudyante ko sa Weston yung hindi mo alam na yung konting na ibahagi ko sa kanila nagamit nila at kumbaga pa nagulat sila sa kakayahan nila at yun yung as a mentor that's always my goal yung gulatin ka na nasa loob mo na yung kailangan mo nandyan na. Yeah. 'Di ba? So parang kaya nakaka-relate ako sa sinasabi mo kasi parang it's not the accolades, no? Yung it's not the award eh. I mean, ever since naman kami nila Michiko, kami nila Moira, parang award lang 'yan, 'di ba? Pero yung impact, yung after Maximo Oliveros, yung nagtatayuan yung mga tao at para silang nakaramdam na pwede palang ganito ang pelikulang Pilipino. Yes. And that's why I respect you and I love you because you keep challenging what a Filipino audience can watch kasi and can create. 'Di ba kasi kasama sila sa pag-create mo eh. Sila Yeah. mismo yung inspirasyon mo. So parang ako wow, I think malayo ka pa sa pwede mong liparin kasi parang ngayon pa lang you're so grounded and the more grounded you are, I think the more that you are able to fly. That's my belief. Ayun nga, lagi nilang sinasabi, di ba? Galing ito kay Sir Ricky na matuto kang lumipad, pero manatili yung paa mo sa lupa. Yes. In that way, mas lalayo pa yung kaya mong liparin. Yes. Babalikan ko yung sinabi mo kanina. Ang sarap dun sa pakiramdam dun sa mentoring na sinasabi mo. Medyo, hindi ko clinic-claim na selfless siya, pero alam mo, like, kunwari dun sa 100 Islands Film Festival, kay Yes. Ma'am Raquel, may dalawa kami mapapagraduate for this year ng film. ng Si film. Jezreel, saka si Wow. Wait, nakalimutan ko, sorry naman. Si Gidel. Graduate na ng Dun sa film. Binild, oo. So, ang sarap sa pakiramdam na, of course, hindi lahat natuturuan mo ay gagraduate ng film. Oh. Pero, somehow, nakapag-impart ka sa kanila kung paano matutong mangarap at kung ano yung gagawin nila para maabot yung pangarap na yun. Sobra. Pero yung makatapos sila ng filmmaking this year yata, last 2 sems na yata sila or last sem, gagraduate na sila. Ang sarap sa pakiramdam, para kang may anak na Hindi, gagraduate. pareho ako. Ito yung mga hindi ko man tinuruan pero yung mga meron ako kasing kabatch na teacher siya sa University of Manila. Parang sabi niya, man, since you're with ABS, ganyan, may kita ka, regular kita mo, baka gusto mo magbigay ng scholarships. I mean, magbigay ng kahit anong amount para to this set of students na parang hindi mo naisip kasi maliit lang naman siya na amount every month, ganyan. Tapos pag graduate, yung pakiramdam mo, yung sumusulat sa'yo, sabihin na, grabe na ako. Para kasi wala akong anak, di ba? Pero parang pakiramdam mo na kapag graduate ka, tapos nag-PhD, alam mo yung parang pakiramdam, wala nga akong masters, di ba? Pero alam mo yung mas malayo pa yung narating nila. Grabe, it crushes you and it makes you rethink na, why aren't we giving in that way when we can totally change the lives of these young children in the same way with film, di ba? Na yung maliit na ambag mo yun, yung pala pwede pala nilang palaki. Palaki ng palaki. Yun yung maganda. Ako, magsimula dun sa pangarap ko na maging writer, sobra-sobra na sa pangarap kung nasaan man ako ngayon. Hindi naman sa huminto ako sa pangarap, kundi nangarap na ako ngayon, hindi na lamang para sa sarili ko, kundi sa mga naturuan ko. Na sana maabot nila yung pangarap nila. At umaasa ako, wini-wish ko na kung nasaan man ako ngayon, I'm so sure malalagpasan nila yon. At isa yun sa mga kagustuhan. Actually, double meaning. Kung tinignan nyo mabuti yung title, no? Sa ano ba yung title? Zigzagging Your Dreams Through Films, no? Ang ibig sabihin din kasi nun is connecting, no? Connecting your dreams to each one of these detours or which one of this. Kasi kailangan yung pangarap mo, hindi mo bitawan kahit anong mangyari. Yes. Di ba? Magulo yung lupa, pero yung daan, di ba? Kahit naman sa dagat, maalon, di ba? Pero meron kang giya, no? Meron kang direction na gustong hanapin. And ikaw ba, sa tingin mo, where is this leading you as a filmmaker, as a TOYM? Because now, you're representing your generation and your community. Saan mo to? Parang feeling ko,
pwede kang tumakbo sa politika kung sakali lang, di ba? Kasi itong ginagawa mo is basically it enhances and it actually, sabi mo nga, elevates and catapults the young people na mas lumaki yung pagbabahagi nila ng sarili nila, hindi na lang para sa sarili nila, kumbaga itatawid nila at ibubuhatin nila yung sarili nila mga komunidad. Saan papunta itong gusto mong gawin? Actually, mas papunta siya dun sa sinabi mo, Emma, na not for anything else, kung saan man ako mapadpad or saan man ako mapunta. Pero sinisikap ko na somehow yung existence mo ay magsilbing inspirasyon sa nakararami. Yes. Inspirasyon hindi lamang dun sa pag-abot sa kanilang pangarap, kundi inspirasyon doon sa ginagawa mo na pagtulong doon sa iba. Inspirasyon na sana ma-pluralize or ma-multiply yung ginagawa mo, yung ginagawa ko na tulungan somehow yung mga dreamers, storytellers and filmmakers mula sa iba't ibang lugar. Yes. Lalong-lalo na dun sa tinatawag nating laylayan Laylayan. or marginalisado. Yes. Kasi alam naman natin sa katotohanan, sa tunay na buhay na ang oportunidad talaga ay nasa sentro. Tama. Pero tama. Na dapat hindi, no? yes, Parang magsilbi dapat, sana na inspirasyon yon or challenge na hindi ganun yung pagtingin. Yeah. Kundi pwedeng Yes. manggaling Tingin ko, yung yaman sa hindi gilid. sa pagbubuhat, no, ng bangko, direct for this creation, he founded Montañosa, pero sa tingin ko nagkakaroon siya ng purpose, no, na bigger purpose, kasi nabibigyan una-una yung mga manglilikha dito mismo sa Baguio, sa Cordillera, nami-meet nila yung mga filmmakers all over the country, nakikita nila yung reflection of themselves, and how I wish I have all the budget to, di ba, to make a lot of, let's say, interactions and mixers. Kasi doon lumalabas talaga yung collaboration. Nakikita-kita sila sa session, sa balay, Community. cafe, di ba? So, yes, community. And yun nga, parang ang laki lang nung pwedeng maiambag ng isang festival na katulad Yan. nito. Kapag ang tutok niya ay yung mismong dahilan, no, ng paggawa, hindi yung premyo. Yes. Although part yun, sabi nga nila, part yung premyo, pero yung proseso, no, kaya nilagay talaga namin lahat ng programa ng mentorship, ng school caravans, di ba? Kasi campus caravans, kasi gusto namin maging, it's about our culture, it's about our identity. Yeah, kaya ako gets ko, tas naniniwala ako dun sa sinabi mo, Emma, ang ganda. Kasi ako, ang taas ng tingin ko, ng respeto ko doon sa mga tao na gumagawa ng mga regional festivals, sa Montañosa, 100 Islands Film Festival, kay Ma'am Yes. Raquel, kay Monica, dun sa Isla Pelikula, Wow. Sini Cabalen. Yes. Sana hindi matapos yung Sinimalaya kasi door yan para sa mga young filmmakers. Sa wish natin, tulungan natin na sana magtuloy-tuloy. Yes. Ang sarap sa pakiramdam na may mga bagong lumalabas, ang Sini Panalo, sana mabuhay ulit yung To Yes. Farm. Yes, Tapos, To Farm. mag-create ng maraming doors Yes. para makapagbigay ng maraming opportunities dun sa mga storytellers, hindi lamang dun sa mga pinaniniwalaan na nasa sentro, kundi lalong-lalo yung mga nasa gilid. Yung mga regional film festivals, ang saya. Dapat Yes. sana sila yung mabigyan ng chance, mabigyan ng And I time. totally believe there's a Noli Me Tangere in each of the regions of our country. Because of our pained histories, maraming gems, maraming gold na Yes. nandyan sa periphery, nandyan sa outside of the center. And siguro yun yung goal ng Montañosa, para magkaroon ng parang safe space, magkaroon ng parang cup, bowl where we can have all our offerings, no? Kasi doon lang natin nakikita yung isa't isa, yung walang judgment, di ba? Yung pag may napanood kang film na from another province or from another region, you're like, oh my God, natutuwa ka imbis na naiinggit ka o na nadidismaya ka. Mas natutuwa ka na may ganun silang kultura, may ganun silang pananaw. Saka kapag na-open na yung yung kamalayan or pagtingin ng isang filmmaker or storyteller na may maraming iba't ibang way ng pagkukwento, maraming iba't ibang imahe or mukha yung pelikula, nagkakaroon ng film appreciation. Yes. At yung film appreciation na yun yung bubura dun sa competition. Yes. At lahat na yes. yan, every time na may Yes. mananalo, na-appreciate na nila, natutuwa na sila,
sila deserve. Yes, katulad kagabi, Ganon, 'di ba? oo. Katulad kagabi, ramdam na ramdam mo yung suporta ng lahat dun sa mga nanalo kasi siguro nasilip nila, napanood nila at alam nila na dapat natin ipagbunyi yung isa't isa. Bawat isa Mm. sa atin may katangian yung mga pelikula natin and I'm sure katulad nung nagbigay ako ng premyo sa voicemail to an to a known person yung napanood natin. Yeah. Nagkataon na panood natin, 'di ba, nung nandun tayo sa Rose Garden. Rose Garden. By accident pinalabas. Tapos na-realize ko, chinek ko dun sa sa code, it's number 11 and Sakto. point 17. Ang difference niya dun sa number 10. So sabi ko, oh, grabe. Well, ang nangangahulugan lamang yun, Eman, feeling ko na wala siya dun sa top kundi lahat ng in-exhibit, may kakayahan yung bawat pelikula, may strength yung bawat pelikula na pwedeng umantig sa kahit na sino. Yes. Tayo yes. kasi nahabol lang yung naantig tayo na parang nung nakita natin yung pelikula, iba yung pakiramdam na dumating. Malakas yung pelikula yun. The fact na nakapasok sila doon sa Montañosa, shortlisted man yan, top 10 man yan, ibig sabihin nun, may naramdaman yung ibang tao, yung at least 1, 2, or 3 na tao tungkol dun sa pelikula nila. And then that's the very reason why bakit sila magpapatuloy. Yeah. Kasi may someone out there na naka-connect doon sa pelikula nila. Ibig sabihin may kakayahan silang gumawa ng something, create something na makakonekta doon sa ibang tao. Sign na 'yon para ipagpatuloy nila. Wow. On that note, I mean, on so many notes, musical notes, kulang ang, I don't know, how long have we been running? More than 2 hours? Ang dami nating napagkwentuhan. Ano oras na ba? 4:50. Oh, so, almost 2 hours, no? Yeah. Oh, so, Almost. almost 2 hours. But really, even in that short amount of time, Mag-ibang episode pa ulit. oo, ang daming, hindi, seryoso, really, definitely we will have different episodes with you and everyone kasi nakikita ko, kailangan din natin to, parang debriefing din natin to kasi, di ba, napakahitik nung festival, walang time para huminto, magkape, pero eventually, like next year, because I want to announce officially that Zig will be a big part of our next festival. I mean next year because he has accepted our offer for him to be a mentor. On the spot, Yes, on the spot. Hindi, pero kasi sabi ko babalik si Zig next year pero hindi lang siya babalik. Makakasalamuhan niyo siya, baka maging mentor niyo siya. So mag-submit po kayo. Sorry, medyo commercial. Mag-submit po kayo ng proposals niyo sa Montañosa starting April up to May, mga mid-May po. Tapos we're hoping that you will be shortlisted and that you will be pitching to the mentors, including Zig Dulay, in five categories. Would you believe? So, grabe yung expansion ng Montañosa for 2025, 2026. I'm trying to look there. So, yung usual po naming categories, we give 8 grants for narrative, 8 grants for docu, 10 grants for mobile. But I heard we will be giving more grants pa to other categories like experimental and animation in collaboration with CSDA, the Cordillera School of Digital Arts. So napaka-exciting ng next year. And it will be I guess a 9-day festival. We're back to our 9-day festival format. So may time para, makipagkwentuhan sa isa't isa. So gusto ko lang talaga magpasalamat, Zig, in behalf of the Montañosa family, Baguio, the city of Baguio, where you graduated in UP Baguio. Si Ma'am Tetet, special mention because she also invited me to jury for her class. And look where her students are now, like you, di ba? Hi, Ma'am Tetet. And tama ka, we should really thank the selection jury kasi the next Cinema Open will be in 2 years, in 2027. So, mas mahirap na yung trabaho ng selection jury kasi I have a feeling it will be at least 500 entries
the second time around. So imagine mo ngayon pa lang 240 na loka na po kami lahat sa pag-grade. Ang hirap po pala mag-grade pag more than 100 Mhm. entries kasi 0.01 na po yung labanan ng mga katulad nung sinabi ko, yung pelikula ni Mario, he won a special award. It's a Cinema Open's Choice, the competition director's choice. Kasi gusto ko pang ipakita na hindi ka kailangan na sa main competition to really touch an audience, in this festival. And I hope that's the idea. And we're also, I'm pre-announcing it already, but hopefully, sa mga filmmakers na mahirapan pumunta financially to go to the festival, we're really hoping na by 2027, we will have like a list of families who can host filmmakers, no, katulad ng ginagawa din sa ibang festival o sa ibang programs na, 'di ba, lalo na kung bago kayo sa Baguio, you really need a family or somebody who can help you navigate the city. But it's Baguio Creative City, so you're most welcome if you have great ideas, if you have a story to tell, just like the zigzagging journey of Zig, kasi nagbata lang siya tulad ko, probinsyano, na gusto lang din magkwento. Mm. 'Di ba? And pag natatouch kami, pag napapanood namin yung entries na yun, nakitang-kita mo yung filmmaker na gusto lang niya talagang magkwento kahit na wala siyang means. So Yes. yun yung kaya what a breakthrough this year. The mobile film won the festival best picture. Only shows that even with your phones or any kind of gadget, it's the story behind it, it's the heart, the soul behind it, it's the community behind it that will make your film Tama. speak to the world. So I'm so excited kasi si Zig is gonna be even bigger part of the Montañosa family. I'm sure manganganak to ng mga ideya, manganganak to ng mga programa. Kasi honestly, that's our plan. Na it just doesn't have to be the culminating festival. We will have like script labs. We will have like directing labs. You know what I mean? I mean, with the help of, come on, please, private and public, tulungan niyo po kami kung gusto niyo po mag-sponsor ng mga workshops, ng mga camps. Like yung sabi nga ni Zig, no, this filmmakers, they're even willing to do it for free as long as alam nila na may mga sumusuporta talaga doon sa programa at hindi nabibitawan. Kasi yun yung dream ko when you were talking kanina, isip ko, the Filipino people are storytellers. And imagine yung sobrang galing natin dyan, hindi pa natin masyadong natututukan. Imagine mo if matutukan natin same with sports or science, 'di ba? Yung pagiging storyteller natin as a country can conquer the world. And we have Yes. conquered the world. Naalala ko tuloy yung flow uli ng Latvia na yan yung First ehemplo, time nila yan. ehemplo na wag maliitin ang pagkwento, wag maliitin ang pagkwento. And any last words to, kasi we will have a screening also of a Firefly later, and also siguro parang message to the batch of filmmakers who generously sent their films. Ako siguro, yung maipapayo ko or mensahe dun sa mga young filmmakers, siguro ganun din yung ipapayo ko kung sakaling makita ko man yung batang ako, na hanggang ngayon yun pa rin yung ginagawa niya. Gawa kayo ng pelikula at matuto kayo hindi lang dun sa subject matter ninyo, kundi tungkol sa sarili ninyo. Make it personal somehow. And then, katulad ng nabanggit ko kanina, mahalin nyo yung bawat pelikula na gagawin nyo, yung bawat material na gagawin ninyo. Dahil along the way, mahirap yung paggawa ng pelikula. Madadapa ka at masasaktan ka. Pero dahil sa pagmamahal na yon, yun yung dahilan kung bakit ka magpapatuloy na para bang hindi ka pa ulit-ulit nasaktan. Wow. At lagit-laging balikan yung sarili every time na may gagawin kayo kung bakit yun yung kwento ninyo, para saan at para kanino. Wow. So it's really more than just enterprise. It's really a journey back to ourselves. No? It's a journey back to our very core as human beings, as creators. Diba? So parang thank you then to the local government of Baguio for making this available to us through Montañosa, through the grants,
and of course the support, of the private sector, and eventually, hopefully, a lot more brands and companies can come in to really help this path, because it's a really strong current that's happening. I'm sure you've felt that Yep. in the last 10 years na yung dati ganito lang, ito yung epekto, pero ngayon nagmo-multiply siya, nakakagulat. So parang tingin ko medyo papunta na tayo doon sa tipping point talaga. Siguro dahil maraming nagtuturo, no, maraming guro, maraming practitioners na talaga nagbabahagi. Hindi nila basta lang, 'di ba, binabaliwala. So parang thanks to Fridge Productions, and nandito rin ating mga kaibigan. Importante itong ginagawa natin podcast kasi nare-record natin, no? Itong simpleng usapan, wala pa ngang kape. Pero yung simpleng usapan with Zig, ang dami na nating napulot. May umiiyak dyan sa gilid namin. Jen, umiiyak, nadadamay sumigaw ng ako eh. scarecrow, ganun. Hindi, pero joking aside, I can't believe we're at the last day of the Montañosa this year. It's been a whirlwind. Imagine nyo po, seriously, we only decided to open the cinema open maybe less than 5 months ago. So parang we didn't have the whole year. So parang sabi ko, imagine if we have the whole year to promote and we really open it up. Pero sa tingin ko, nangyari yung kailangan mangyari. At sobrang salamat ako sa grand jury na dinala nila yung sensibilidad nila sa pag titimbang ng mga pelikula, kasi wala kami talagang naiwan, yung para talagang ginalugad namin talaga lahat ng entries, and gusto namin mapakita sa inyo kahit na abutin tayo ng 4 na oras pag-award. Let's do it kasi we want to make you feel na we've seen you, nakita namin kayo, pinanood namin kayo, at hindi lang basta pinanood, ninamnam namin yung iyong offering, ang inyong putahe, 'di ba? So parang sa akin, as the competition director, mas doble pa yung nakuha ko from just being part of the whole process, keeping it the most, parang humane and safe space para sa jury. At nakita ko talaga na ito'y dapat nating ipagpatuloy dahil nakikita natin na nabubuhayan tayo lalo as creators and as mentors, kasi nakikita natin yung reflection natin sa mga gawa ng mga bagong manlilikha na sobra pong astounding. I was just telling si Ma'am Raquel and I was telling Zig na pagpanood namin nung Pelik Ubing, para talaga siyang legit film festival, kasi well, it is, but I'm just saying because it's the first time, nakakagulat na we have 27 great entries when it wasn't even intended for that. So imagine if we can spread that word na, salamat pala kay Harleen Bautista for At kay Direk Nico. Direk Nico, Harleen will be launching a children's film festival of her own, an international one. So it's our way of supporting Montañosa, is supporting this direction. Si Sir Nico is part of Anactivi, he's been a part of Anactivi, and they've made great strides in bringing not just the Filipino but the region of Southeast Asia in creating content for children, and really not just educational but cultural content. And di ba, kung wala yung mga Hirayang Manawari, wala yung mga Batibot, in seryoso, nung generation natin, we wouldn't be here, because yung mga bata, they're sponge. They just want to get that kind of beautiful So natuwa ako just to mention yung documentary sa Pelik Ubing na ginawa ng isang grupong taga Las Piñas, yung music yung ginawa nilang nabigyan sila ng grant para gawing TV show. So para sa akin, that's the kind of programs we want to support, kasi hindi sila naghintay ng basbas ng gobyerno, naghintay ng basbas ng malalaking tao. They just made it because they believe children need to, di ba, sabi nga niya, nag-umpisa lang yun, gumawa siya ng kanta, ng video, kasi hindi na niya nadidinig magpo at opo ang mga bata. So as simple as that, and she's a mom, so nakita niya yung importance na baka we're losing our culture.
So, grabe Zig, thank you. Yes, ayun, hingin ko na rin yung pagkakataon na mag-thank you. Salamat kay Eman, kay Sir Ferdy, kay Mon, kay Chase, kay Miss Marie, sa lahat ng bumubuo ng Montanyosa. Salamat at ginawa nyo kaming bahagi for this Of edition. course. Salamat Again, sa Fridge Multimedia, kay Sir Hendrix. napaka-cozy ng ano, di ba? Minsan-minsan lang nangyayari yung ganitong interview. Hindi ko inaasahan na Yeah. doon papunta, just like kung paano yung kung gaano just like kung paano hindi tayo sure sa kung saan man papunta yung mga journey natin Yes. sa lahat ng filmmakers. Ayun, yun, maraming salamat ulit. Ang last statement ko, nag-zigzag man, pero may pinatunguhan. Mhm. Di ba? Yun ang importante. Huwag tayo mapagod. Siguro, pag nasiraan tayong sasakyan, huwag tayo huminto. Magpatuloy si Tatay Kidlat nga, may ano siya, di ba? Yung gas principle niya, yung pag pupunuin niya ng gas yung sasakyan niya, at kung saan siya huminto, doon siya hihinto. At maghahanap na naman siya kung paano niya mapupuno ng gas yung kanyang sasakyan. Ibig sabihin yung pagpepelikula niya, hindi naman funded yan all throughout the 20 years. Palagang pahinto-hinto siya kung may pera siyang mailalagay, no? So sa akin, napaka-inspiring that we're at this time na nandyan pa si Tatay Kidlat giving his Kapwa Award, and then we have these young filmmakers in the same room. 'Di ba? Yun yung pinaka sobrang happy ako kagabi. Pasalamat talaga ako kay Tatay sa text. Sabi ko, salamat Tatay at nakabalik ka kasi 2 years siya na, although siya yung nagbibigay ng kapwa, hindi siya nakakapunta sa mismong event kasi dahil sa maraming nangyayari din sa family. Pero like si Kabunyan tumulong din, no? So, and meron kaming konting usapan ni Kabunyan na baka will surprise other next year, no, sa festival natin. So, thank you for having us, Fridge Entertainment, kasi napaka-cozy po talaga nitong lugar. Kung hindi siguro ganun ka-cozy, hindi lalabas lahat ng mga magandang iyakan moments dito. At may umiiyak po dyan sa gilid. Dahil we feel it's a safe space we can share. And this won't be the last. And I hope you can tune in next time. And you can send in your questions. I'm sure mababasa ni Zig kahit na offline na makikita niya. I'm sure baka makita niya, sasagutin niya kayo. Pero yun na nga, and he is available always also. So, yun, supportahan natin yung mga next projects na kasi nadinig ko may mga magaganda siyang gagawin at gagawa ulit siya ng serye, which is, I'm sure, a tough thing kasi syempre he's known to have made very cultural shows and nag-hit, diba? So parang it's such a brilliant thing kasi it doesn't happen every day. So congrats and see you soon. Maraming salamat. Kita tayo sa Rose Garden ng mga 6:00. Sana po magdala kayong payong. See you po. Ingat. Thank you. Yay.